Mga kababayan, kung napanood nyo ang video na ginawa natin tungkol sa sinulat ni Rinaldo Eleto na may pagat na The Philippine Presidential Election, a Story of Dueling Legacies, kung saan tinalakay niya ang tungkol sa martial law, Cold War, Marcos versus Aquino versus Duterte legacy. Ngayon naman ay may dagdag tayong input na may kinalaman kay Lyndon LaRouche, George Shultz, John Perkins, Richard Nixon, Paul Wolfowitz, Ronald Reagan, Cardinal Jaime Sin, Fidel Ramos, Mike Billington at iba pa. Ano ang mga kaugnayan nila tungkol sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tara, alamin natin ang article na lumabas on December 24, 2004. Issue ito ng Executive Intelligence Review. Medyo mahaba ito pero kung tatapusin natin, mas mauunawa natin lalo na nga ang mga kabataang naghahanap ng katotohanan tungkol sa martial law. Paki-follow at subscribe ang ating page at YouTube channel. Paki-share na din ang ating mga videos. Editor's Note, ito ang pangatlo sa isang serye ng mga tampok sa pag-atake laban sa Third World na economic hitmen. Sinusuri muna natin dito ang kaso ng Pilipinas at pagkatapos ay ang Mexico. Ang kudeta orchestrated ng United States na napabagsak sa gobyerno ng presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos noong 1986 ay isang klasikong pagkaaral ng kaso kung ano ang inilalarawan ni John Perkins sa kanyang kamakailang libro, Confessions of Economic Hitmen, bilang preferred na paraan ng pagpataw ng post-World War II colonial control sa ibang katawagan. Sa kaso ng Pilipinas, ginampanan ni George Shultz ang mga tungkulin bilang hitman sa ekonomiya, pagsira at pagkuha ng ganap na kontrol sa ekonomiya ng Pilipinas at ang coup master, pagpapatalsik sa Pangulo ng Pilipinas pabor sa isang puppet ng IMF habang tinatawag ang operasyon na People Power. Sa buong prosesong ito mula sa huling bahagi ng dekada 70 hanggang sa kudta noong February 1986 at higit pa, si Lyndon LaRouche at ang kanyang mga katuwang ay ganap na nagkikibahagi sa paglaban upang ilantad at paligtarin ang subversion at pagkawasak ng Pilipinas na isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Amerika ng mga supranasyonal na institusyong pinansyal na si Shultz at ang kanyang kauri ay kumakatawan. Sa pamamagitan ng pagpapakilos sa suporta mula sa mga makabayan ng parehong Estados Unidos at Pilipinas, ang pagsisikap ni LaRouche ay nagbigay pansin sa mga krimen ng Shultz Cabal tulad ng ipapakita sa ibaba. Bagamat nabigo ang pagsisikap na ihinto ang proseso noong panahong iyon, ang mga krimen na nalantad sa Pilipinas ay maaari at dapat na magsilbing kaaway ngayon ni Shultz at ng kanyang mga neo-konserbatibong operatiba na nasa dulo ng laro sa kanilang pagsisikap na magpataw ng bagong pasistang kayusan sa ibabaw ng mundo. Sa isang panayam noong November 16 sa estasyon na radyo DZAR sa Manila, inilarawan ni LaRouche ang kanyang sariling pananaw sa espesyal na misyon ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may napakahalagang pivotal na tungkulin. Ang ilang mga tao ay magsasabing geopolitically sa buong rehiyon ng pagsubok upang pagsama-samahin sa isang pandaigdigang saklaw sa unang pagkakataon, isang sistemang pandaigdig na may kakayahang tumanggap ng parehong pamana ng kulturang Europeo at mga kulturang Asyano. Ito ang malaking hadlang, ang malaking hangganan ng isang umaasang hinaharap para sa planetang ito upang pagsama-samahin ng mga kultura ng Asya na iba kaysa sa kanlurang Europa sa pangkalahatan ng may kulturang Europeo upang makakuha ng pandaigdigang kultura batay sa isang sistema ng sovereign nation states na naunawaan ang hindi nalutas na tanong na pangkultura ay kailangang tugunan na may pangmatagalang pananaw ng ilang henerasyon ang paglikha ng pinagsama-samang hanay ng mga soberanong bansa, estado bilang sistema ng mundo. Kaya ang Pilipinas ay isang napaka-espesyal na bansa na may natatanging kahalagahan para sa mga tao sa Asya, sa partikular sa paglalaro ng mahalagang papel sa pagdadala ng ganitong uri ng pangkalahatang integrasyon ng mga sibilisasyong Asyano at Europa. Malinaw ang aral ng subversyon ng Pilipinas noong dekada 80 para sa ngayon. Si Shultz ang kailang di sa likod ng mga neo-conservatives na nagpapatakbo ng Bush administration na nagdala sa mundo sa kasalukuyang nakakapinsalang kalagayan. Ito rin ang kaso ng Pilipinas. Bagamat kasalukuyang kulang sa anumang pambansang pamumuno na maihahambing sa kay Marcos, gayunpaman ay naharap sa isang bagong banta ng kudeta na isinasaayos ng parehong mga neo-conservative na lupon sa Washington na responsable sa kudeta noong 1986. Ang sikat na alaala ni Ferdinand Marcos Sr. ngayon sa United States at sa Pilipinas ay higit na nahuhubog ng malawakang disinformation campaign na nilikha noong unang bahagi ng 1980s sa mga lupon sa paligid noon Secretary of State Shultz at ng kanyang deputy na si Paul Wolfowitz. Inakusahan si Marcos ng katiwalian, paglabag sa karapatang pantao, pandarambong at maging sa pagpatay sa isang kalaban sa politika si Benigno Aquino at ang karikatura na ito ay paulit-ulit na ad nauseam hanggang ngayon. Bagamat walang mga pagkakamali si Marcos, siya ang pinakahuling pinuno ng Estadong Pilipino na nakaunawa sa hamon ng tunay na pamumuno sa isang mundong dumudulas sa kaguluhan. Ang pagpapatalsik sa kanya ng Shultz Cabal ay walang kinalaman sa mga charges na inilabas sa publiko, ngunit nilayon upang ihinto ang kanyang pambansang mga patakaran sa pag-unlad at ang kanyang international na pagtulungan kay LaRouche at iba pa sa pagkontra sa mga patakarang genocidal ng IMF at pagdadala sa pagiging isang bagong mundong sistemang pang-ekonomiyang batay sa kaunlaran at katarungan.
Marcos True Legacy. Si Marcos ay nahalal na Pangulo noong 1965. Tulad ng pagnunsad ng Estados Unidos na mapiminsala at walang saysay na digmaan sa Indochina, ang katotohanan na ginamit ng Estados Unidos ang mga base nito sa Pilipinas, Subic Bay at Clark Airfield sa Luzon bilang lunsaran ng digmaang Indochina ay nagpakain ng domestic insurgency ng Maoist New People's Army. Itinuring noon si Marcos bilang matalik na kaibigan at kaalyado ng Estados Unidos kahit na noong dineklara niya ang batas militar noong 1972. Habang ang digmaang Indochina ay nagpapatuloy pa rin, ang administrasyon ni Pangulong Richard Nixon ay walang pagtutol. Pero hindi lang counter-insurgency ang inaalala ni Marcos sa pagdedeklara ng martial law. Noong siya ay nahalal ng Pangulo noong 1965, ang Pilipinas ay isang colonial economy pa rin. Bagaman ang Estados Unidos ay nagbigay ng ganap na kalayaan noong July 4, 1946. Gaya ng pinangako ni Pangulong Franklin Roosevelt noong 1934. Mababa ang produktibidad sa parehong agrikultura at industriya. Huli ang agrikultura dahil umasa ang Pilipinas espesyal na akses sa mga pag-export ng pagkain ng United States at ang industriya ay nakakulong sa mga industriyang nagpoproseso sa halip na ang pag-unlad ng mga pangunahing industriya. Agad na itinakda ni Marcos ay tatag ang self-sufficiency ng Pilipinas sa bigas at mais. Nangangailangan din ito ng pagsira sa kontrol na nakarating sa aristokrasya na natitira sa panahon ng imperial na Espanyol. Si Marcos ang unang presidente ng Pilipinas na hindi bumangon sa elite class na ito, ngunit isang commoner na sinanay bilang abogado. Bilang Pangulo, tinutukan niya ang mga pangunahing infrastruktura ng agrikultura, lalo na ang irigasyon sa mga pangunahing rehiyong gumagawa ng pagkain sa Luzon at Mindanao, ang mga pasilidad ng pautang, mekanisasyon at ang pagpapakilala ng mga uri ng palay na may mataas na ani na nangangailangan ng irigasyon ay nagresulta sa pag-alis ng pag-import ng bigas noong 1968. Ang reforma sa lupa pangunahin sa isang problema sa politika ay nananatiling ilusyon. Gayunpaman, nang ipato ni Marcos ang batas militar noong 1972, kabilang sa kanyang mga unang aksyon ay isang proklamasyon na ang buong bansa ay ituring na isang land reform area at isang deklarasyon ng lahat ng mga pangungupahan na nagtatrabaho sa lupang pangunahin na katuon sa palay at mais ay mga may-ari ng lupang iyon hanggang sa tinukoy na limitasyon. Sa kabila ng galit na pagsalungat ng oligarkiya na patunayang pambihira ang tagumpay ng programa, kaakibat ng mga pagpapabuti ng infrastruktura at mekanisasyon, isang kapat ng 1 milyong magsasaka ang naging may-ari ng lupa at ang produktibidad ng butil ay tumaas ng kalahati. Ang isa pang malaking hakbang pagkatapos ng deklarasyon ng batas militar ay ang kontrata sa Westinghouse para sa Bataan Nuclear Power Plant na magiging kauna-unahan at magiging tanging commercial na nuclear power plant sa Southeast Asia. Bagamat malinaw na ang nuclear power ang tanging tamang solusyon sa pangangailangan ng enerhiya sa buong rehiyon, ang malungkot na alamat ng Bataan Nuclear Plant ay sumisimbolo sa purong kasamaan ng mga patakarang ipinapatupad ng economic hitman. Kaya ng orihinal na kinontrata, ang planta ay dapat na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa $1 billion at gumawa ng 1,200 megawatts ng kuryente noong 1984. Gayun pa man pagkatapos ng histeria na nabuo ng anti-nuclear na Nuclear Club of Wall Street, tingnan ng EIR December 3, 2004. Kasunod ng aksidente noong 1979 sa 3 Mile Island Nuclear Plant sa Pennsylvania, ang Carter administration ay nagpataw ng mga retroactive na regulasyong pangkaligtasan na nag-ambag sa higit sa pagdoble sa halaga ng konstruksyon. At pagkatapos ng pagpapatalsik kay Marcos noong 1986 sa isang unang aksyon ng bagong Panguluhan ni Corazon Aquino ay ang pag-mothball sa ganap na natapos ngunit hindi kailanman ginamit na Bataan Nuclear Plant. Napilitan ng Pilipinas na magbayad ng hindi mabilang na bilyon sa serbisyo sa utang at nagbabayad pa rin ngayon ng mahigit sa $155,000 bawat araw para sa posibilidad na nuclear na ito nang hindi kumukuha ng 1 watt ang kuryente mula sa makabagong pasilidad. 2 karagdagang pasilidad na nuclear plant na binalak na magbigay ng 1,880 megawatts ng kuryente noong 1991 ay tinanggal din. Ang nuclear energy ay hindi lamang ang inobasyon ng rehimeng Marcos. Noong 1979, inihayag ni Marcos ang isang plano para sa 11 pangunahing proyektong pang-industriya na may layuning ilipat ang focus ng pang-industriya na ekonomiya ng bansa mula sa mga kalakal ng pagkonsumo tungo sa pangunahing mabigat na industriya. Kasama ang plano ang bakal, petrochemical, pulp at papel, copper smelter, aluminum, phosphate fertilizer, diesel engine, gas at langis, industriya ng niyoga at ang nuclear power program. Ang administrasyong Marcos noong panahon ng batas militar noong 1972 hanggang 1981 ay nagtriple sa network ng kalsada sa bansa, nadoble ang electrification ng mga tahanan ng bansa, nadagdagan ng 8 beses ang irigasyon at taniman at nakamit ang rice at corn self-sufficiency. Ang pinakamababang pang-araw-araw ng mga rate ng sahod ay triple, bagamat ang inflation na hinimok ng mga international na pagtaas ng presyo ng langis at sumasabog ng mga rate ng interest ng United States higit pa sa pagpuksa sa mga pagtaas ng sahod na ito.
Ang pagpasok ng economic hitmen, ang antas na pag-unlad na ito lalo na ang kapasidad ng palayain ng bansa mula sa pag-asa sa mga international na kartel ng langis at raw materials ay hindi dapat pinahintulutan ng mga international na institusyong pinansyal. Ang ginawang kakulangan sa langis noong dekada 70 ay umalis sa Pilipinas tulad ng lahat ng mga bansang hindi gumagawa ng langis na may malalaking utang. Sinundan ito ng 20% plus na mga rate ng interes na ipinataw ng United States Federal Reserve Board Chairman Paul Volcker noong 1979 na nagdoble at nagtriple sa mga utang ng karamihan sa mga bansa sa third world sa loob ng ilang taon. Noong 1981, inalis ni Marcos ang batas militar. Sa taong iyon din, dumalo siya sa North-South Summit sa Cancun, Mexico na inorganisahan ng Mexican President Jose Lopez Portillo. Tingnan ang kasamang artikulo kung saan nagsalita siya para sa isang New World Economic Order at tinuligsa ang mapanirang conditionalities na pinataw ng IMF kapalit ng tulong pinansyal sa isang krisis. Pagkatapos noong September 1981, itinulak ni Marcos sa Kongreso ng Pilipinas ang halos 4 billion pesos na halaga ng mga prioridad na proyektong pang-infrastruktura kabilang ang patubig, drainage and flood control programs, highways, telecommunications, and airports. Sinagot ito noong 1982, ang taon na naging kalihim ng Estado si George Shultz ng isang ulat ng IMF na umaatake sa mga proyekto ni Marcos na humiling sa halip na magbayad ng utang. Sa sitwasyon ng Pilipinas, ang pagpigil sa pampublikong pamumuhunan ay maaari maging isang epektibong instrumento para sa pagtiyak ng pagpapabuti sa kasulukuyang deficit sa account. Si IMF Director Jacques Delosier ay nag-lecture na ang bansa ay nagtakda ng hindi makatotohanan ng mga target sa paglago habang tinuligsa ng World Bank ang gobyernong Marcos sa pagsuporta sa mga pambansang industriya. Ang mga paglalambot na mga pagsalakay na ito ay hindi sapat upang kontrolin ang pamahalang Marcos. Bumisita si Schultz sa Maynila noong tag-init ng 1983. Pinangasiwaan ang panibagong 20% na devaluasyon ng piso ng Pilipinas kaya lalo pang tumaas ang mga gastos sa pagpupondo sa dati ng hindi lehitimong utang sa ibang bansa. Nagsimula ang malawakang pag-atake noong taglagas ng 1983 sa pagpatay kay Benigno Aquino. Si Aquino, isang lider ng oposisyon na pinahintulutan ni Marcos na umalis sa kulungan upang magpagamo sa Estados Unidos sa kabila ng hatol ng kamatayan dahil sa pagpatay at subversyon ay piniling bumalik sa Pilipinas noong Agosto 1983 pagkatapos ng 3 taon sa Estados Unidos. Siya ay binaril habang siya ay lumalabas mula sa kanyang eroplano sa Maynila. Bagamat hindi kailanman opisyal na natuklasan ang mga aktwal na kasabwat, ang pagpaslang ay agad na isinisisi kay Marcos at tinawag ng mga economic hitmen ang mga jackals sa Pilipinas na doble sina Schultz at Wolfowitz bilang economic hitmen at jackals. Tungkol sa pananaw ni Aquino sa nakabinbing banta sa kanyang buhay, tinanong siya ng US magazine na Mother Jones noong Enero 1983 habang iniisip ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Marcos? Sagot ni Aquino, bubuhay niya ako dahil alam niya na sa oras na mamatay ako, martir ako tulad ni Martin Luther King at hindi niya gusto yon. Isa pang posibilidad, pinalalabas niya ako at pinatumba ako ng mga komunista. Sinisisi nila si Marcos. May martir sila at nag-alis sila ng katitusuran. Naunawaan din ni Aquino ang aktwal na dahilan ng kalamidad sa ekonomiya na tumama sa Pilipinas. Kung ginawa mo ako presidente ng Pilipinas ngayon, kaibigan, sa loob ng 6 na buwan ay amoy kabayo na ako dahil wala na akong magagawa. Hindi ako makapagbigay ng trabaho. Hindi ko kayang ibaba ang mga presyo. Sa loob ng 2 buwan ng assassination, ang titirang mga linya ng kredito sa Pilipinas ay lubang naputol at isa pang 21% na devaluasyon ang pinataw. Nabangkarote ang bansa. Sa wakas, noong October 15, 1983, pinahintulutan si Marcos na magdeklara ng moratoryo sa hindi nababayarang utang, ngunit sa kondisyon lamang na ang malalaking proyekto na kanyang sinusuportahan upang gawing moderno ang bansa ay ibasura, habang marami pa sa mga industriyang suportado ng Estado ay binaliktad. Sa mga lokal at international buwetre, ito ay ginawa sa ilalim ng pangkukunwari ng pagkakusa sa mga may-ari ng mga industriyang ito bilang mga waling kroni ni Marcos. Ang La Rouge Movement samantala ay nag-sponsor ng mga kumprehensya sa Bangkok, Thailand, isa noong October 1983 at isa pa noong October 1984 sa paksa ng panukalang inakda ni Lyndon La Rouge para sa development of the Pacific and Indian Ocean Basins. Dumalo ang Deputy Foreign Minister ng Pilipinas sa si Pacifico Castro sa kumprehensya noong 1984 na nagsalita tungkol sa Regional Economic Cooperation and Society na sinamahan ng mga pinuno ng gobyerno at negosyo mula sa buong rehiyon. Iminungkahi ng mga kumprehensya ang mga great projects tulad ng Kra Canal sa Thailand at ang physical na pagbabagong anyo ng Asya bilang pwersang nagtutulak sa likod ng isang bagong kayusan sa ekonomiya ng daigdig. Ang mga kalaban ni Marcos ay hindi nagtagal at winawin at kinain sa Washington ng parehong pakpak, Schultz at Wolfowitz, at kaliwang pakpak Representative Stephen Solars, Senator Ted Kennedy at Pinsan Richard Falk ng Project Democracy Apparatus na nagsagawa ng mga subversibong gawain na itinalaga ng Circus banking institutions.
Si Salvador Laurel, ang anak ng kisling na presidente ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones, ang namuno sa oposisyon pagkatapos ng pagpaslang kay Aquino at noong February 1984, bumisita sa Washington kung saan siya ay binati ng Vice President George H.W. Bush at kalihim ng estado na si Schultz. Ipinakilala ni Representative Zollers ang batas sa Kongreso upang itakwil ang kasunduan na kumukontrol sa mga base ng United States sa Pilipinas na pinutol ng 2 ang napagkasunduang tulong sa Pilipinas. Kasabay nito, ang isang pugad ng mga anti-nuclear at anti-development NGO sa Estados Unidos ay nagsagawa ng layunin ng pagpapabagsak sa diktadurang Marcos, kabilang isang pagtitipon ng mga persang anti-nuclear sa Maynila, kabilang si Richard Falk at mga kinatawa ng West German Green Party. Si Stephen Bosworth, isang malapit na katuwang ni Henry Kissinger, ay hinirang na ambassador sa Pilipinas at mula sa posisyong iyon ay kasunod niya ang pagsasaayos ng kudeta laban kay Marcos. Pagsapit ng October 1984, napilitang isumite ang Pilipinas sa isang pakete ng refinancing ng IMF na kinabibilangan ng pagwawakas sa mga kontrol sa presyo sa bigas at iba pang mga staple, isang float ng piso, walang limitasyong espekulasyon ng foreign exchange, pagbabawas ng import, domestic austerity at isa pang devaluasyon. Gumawa ng kabuuang 63.3% na devaluasyon sa loob ng isang taon. Halos doblehin na ang halaga ng pagpondo sa dayuhang utang. Kapalintunaan ang oposisyon na ganap na suportado at itinaguyod ng mga institusyong may kaugnayan sa IMF ay nagrally ng suporta sa populasyon sa pamamagitan ng pagtuligsa kay Marcos sa pag-ampon sa mapang-aping mga kondisyon ng IMF. Sa buong 1985, pinagtanggol ni Pangulong Ronald Reagan ang relasyon ng mga Amerikano sa Pilipinas at kay Pangulong Marcos. Sa kabila ng katotohanan ng kalihim ng estado na si Schultz at Deputy Secretary Wolfowitz ay lantarang hindi sumasang-ayon sa pagtatasa na iyon. Sa halip ay hinihiling ng ulo ni Marcos. Ang krisis ay dumating sa pinuno noong July 1984 nang pinagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos ang panukala ng Zollers na sirain ang Bases Agreement. Hindi lamang binabawasan ang mga pinansyal na pangako, ngunit iginiit na ang natitirang tulong ay ipinamahagi hindi ng gobyerno ng Pilipinas kundi ng simbahan na sa ilalim ni Cardinal Jaime Sin ay hayagang nananawagan ng insureksyon laban sa gobyerno. Ang mga plano para sa insureksyon ay inihayag sa publiko habang ang Washington-based Center for Strategic and International Studies, ang tahanan ni Henry Kissinger at Zbigniew Brzezinski ay nagsasagawa ng isang war game laban sa Pilipinas batay sa isang senaryo kung saan pinaslang si Pangulong Marcos. Ang mga Spetsnaz commandos ng Soviet ay sumama sa bagong hukbong bayan sa pagkuha sa Pilipinas at ang militar ng US ay kumikilos upang iligtas ang bansa. Ang gawain ng CSIS sa Asia ay higit na tinususan noong panahon iyon ni Civistar Insurance Empire, pinamalaan ni Maurice Hunt Greenberg at Civi. Pag-aari ni Star ang karamihan sa insurance industry sa Pilipinas at ilang mga politiko din sa Pilipinas at nagsilbing mahalagang on-the-ground na economic hitman sa kudeta ni Marcos. Ipinagpatuloy ni Marcos ang paglaban para sa prinsipyo ng isang bagong pandaigdigang kayusan sa ekonomiya. Noong November 1985, inibitahan ng EIR at ng Schiller Institute, ang international asosasyon na pinamumunuan ni Lyndon at Helga LaRouche, si General Edgardo Mercado Harin, ang pinuno ng Peru's Institute of Geostrategic and Political Studies na libutin ng Asya na nagsusulong ng bahagyang moratorium sa dayuhang utang na ipinapatupad noon ng pamalaang Peru. Bilang karagdagan sa mga komprehensya sa Thailand at India, si General Mercado Harina at ang delegasyon ng EIR Schiller Institute ay nakipagpulong kay Pangulong Marcos sa Maynila. Sinabi ni Marcos sa delegasyon, dapat magsama-sama ang mga bansang Asyano at Timog Amerika sa Third World at itulak ang condonation ng bahagi ng kanilang mga pautang. Paano mababayaran ng mga bansang Third World ang kanilang mga utang na nagkakahalaga ng $900 billion? Tinataya ni Marcos na ang kapasidad sa pagbabayad ay hindi lalampas sa $300 billion. Ang August 16 na EIR ay naglatahana ng isang kwento na pinamagatang Plotting the Fall of an American Ally na nag-ulat na si US Ambassador Bosworth ay nagbabalak ng kudeta ng militar laban sa gobyernong Marcos. Iniulat ng artikulo na ipagpulong ngayon si Bosworth ng hanggang 2 oras araw-araw kay Acting Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos, isang nagtapos sa West Point na sinusubukan ng Estados Unidos na mag-ayos bilang isang pinuno ng isang bagong sibilyang militar na hunta sa kabila ng kanyang katapatan kay Pangulong Marcos. Ang kwento ay batay sa impormasyon mula sa mga mapagkatiwalaang mapagkukunang kapwa sa Pilipinas at sa Washington kung saan ang ilang mga makabayan sa layer sa loob ng gobyerno, intelligence at militar ay hindi tumanggap sa pagbabago ng Amerika sa isang imperial na kapangyarihan na naglilingkod sa sinarchist financial interest. Pinilit ng EIR expose ang pampublikong pagtanggi ni General Ramos at Ambassador Bosworth. Tulad ng pinatunayan ng mga pangyari, ang babala ay nakamamatay na tumpak.
Sa wakas ay pinilit si Marcos ng Washington na tumawag ng mga bagong halalan para sa February 1986 kahit ang konstitusyon ay nag-utos ng halalan lamang noong 1987. Ang oposisyon sa patuloy na paipag-unayan kay US Ambassador Bosworth at Schultz State Department ay piniling patakbuhin ang balo ni Aquino, si Corazon Aquino bilang ang kandidato ng pagkapangulo kasama si Laurel para sa pangalawang pangulo. Gaya ng nakikita pa rin ngayon sa mga neocon-controlled na People's Power Revolutions tulad ng sa Georgia at Ukraine, ang mga ahensya ng paniktik ng US ay tumustos at kinokontrol ang mamamayan na organisasyon ng Electoral Monitor, ang National Movement for a Free Election (NAMFREL), at handang magdeklara ng vote fraud kung hindi natuloy ang halalan. Sinabi ni Paul Wolfowitz noong November 1985 sa Kongreso ng Estados Unidos na magkakaroon ng ganap na pagbagsak ng kumpiyansa sa politika kung ang halalan ay hindi itinuturing na patas. Halimbawa, kung hindi matalo si Marcos. Sa katunayan, sa araw ng halalan, ang oposisyon ay nauna sa maagang pagbabalik mula sa Maynila na inaasahan at inatasan si Aquino na ideklara ang sarili bilang panalo. Gayunpaman ang pumasok ang mga boto sa kanayunan kung saan mahal pa rin si Marcos para sa kaunlarang dinala niya sa bansa. Nalampasan ni Marcos si Aquino at nanalo sa halalan. Sa isang kahangahangang pag-amin sa publiko, sinabi ng dating embahador ng Estados Unidos sa Pilipinas na si William Sullivan na naging ambassador din sa Iran noong ibiyagsak ang siya sa katulad na paraan noong 1979. Sinabi na sa CBS News noong February 9, 2 araw pagkatapos ng halalan sa Pilipinas, ang katotohanan habang lumilitaw ang mga ito ay lalo nagiging hindi nauugnay dahil ito ang persepsyon na namamayani sa Pilipinas at sa palagay ko sa buong mundo na si Ginang Aquino ay nanalo sa halalan sa mga lugar ng botohan. Ngunit ang gobyerno sa tabulasyon pinago ang mga bilang ng boto. Gaya ng babala ng EIR, pinamunuan ni General Fidel Ramos ang isang pag-aalsa ng militar laban kay Pangulong Marcos na nananawagan para sa mga pulutong na palibutan ang base militar sa gitna ng Maynila upang lumikha ng isang imahe ng People's Power habang ang masa ng populasyon ay nawala ng karapatan ng pagpapatalsik sa kanilang nahalal na Pangulo. Sa pagtatapos ng Pebrero, si Pangulong Reagan ay nakumbinsi si Schultz na isuko ang kanyang pagtatanggol kay Pangulong Marcos at iendorso ang kudita ng militar. Ipinadala si Marcos at ang kanyang pamilya sa Hawaii. IMF carnage. Ang mga resulta ng subversyong ito ay maliwanag pa rin hanggang sa ngayon sa pagkabulok ng ekonomiya at panlipunang tela ng Pilipinas. Tinupad ni Corazon Aquino ang bawat kahilingan ng IMF mula sa paglasara ng natapos sa pasilidad ng nuclear power hanggang sa deregulasyon at privatisasyon ng malaking bahagi ng ekonomiya. Ito ay isang sorpresa sa ilang mga taga-suporta ni Aquino, ngunit hindi kay LaRouche nang ang mga pro-IMF na miyembro ng Marcos Cabinet ay pinanatili sa bagong gobyerno. Direktang pumalit si Fidel Ramos sa susunod na halalan ng Pangulo noong 1992. Ibinenta ang bansa sa Enrons ng kanluran sa pamamagitan ng mga tiwali. Hindi pantay na kasunduan sa kontrata, lalo na sa sektor ng enerhiya na nag-iwan sa bansa sa ganap na pagkabangkarote pagkatapos ng espekulatibong pag-atake sa mga ekonomiya ng Asia noong 1997 hanggang 1998. Si Joseph Estrada, isa pang commoner, ay nahalal na Pangulo noong 1998, ngunit pinahintulutan lamang siya ng 2 taon sa panunungkulan bago siya pinabagsak ng isa pang economic hitman orchestrated coup. Muli na si Fidel Ramos ang nagbid para sa kanyang mga dayuhang controllers ang nagpabagsak sa kanya noong January 2001. Si Gloria Macapagal Arroyo ay karaniwang ginawa ang hinihingi sa kanya ng mga neokonserbatibong nasa kapangyarihan sa Washington. Gayunpaman, nang bunutin niya ang token na pwersang militar ng Pilipinas mula sa Iraq at pagkatapos ay upgrade ang ugnayan ng bansa sa China, nakuha niya ang galit ng kanyang mga patron at ngayon ay naharap sa banta ng isa pang kudita na si Fidel Ramos, muli ang neocons man on the scene. Si LaRouche kasama ang kanyang mga katuwang sa Pilipinas ay naglalayo na gamitin ang kasaysayang ito ng mga hitman sa ekonomiya sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar bilang isang kinakailangang bahagi ng paglaban upang wakasan ang naturang kriminalidad magpakailanman. Tulad ng pagtatapos ni LaRouche sa kanyang talumpati sa palabas sa radyo noong November 16 na Sinipi sa Itaas, matagal na ako may espesyal na kaugnay sa Pilipinas at labis ako nag-aalala para sa integridad at soberanya at kagalingan nito ngayon. Napakasaya at ang Pilipinas ay magpapasaya sa akin sa pamamagitan ng pagiging tunay na soberanya, matagumpay, lumalago at mapayapa muli ngayon. At maaari mong asahan na saan man ako naroroon at anuman ang aking ginagawa, ang pangakong iyon ay napaka-aktibo sa loob ko para sa napaka-espesyal na mga kadahilanan na hindi ako mag-aabala papasok. Sa usaping ito ng Pilipinas, nag-aalala ako ang soberanya ng Pilipinas at ang tagumpay ng Pilipinas bilang isang soberanong presidential republic para sa akin ay isa sa mga kinakailangan sangkap ng isang kinabukasan para sa buong Pacific area ng mundo.